And start recording mga kalapit. Welcome sa isa na naman reaction video. Alice Guo. Humingi na executive session. Pakinggan natin. Ang understanding ko po sa inyo at humihingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Ang understanding ko po pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Pero hindi pumayag mag-closed door meeting o executive session. Hindi daw pumayag. Pero may papakinggan muna tayo. Of crimes involving moral turpitude. Tulfo says he requested an executive session so he could answer questions about his citizenship and libel case more freely. He notes he became an American citizen between 1986 to 1988 and renounced his American citizenship just this year. Okay, humingi ng executive session si Raffy Tulfo. Ay, si Raffy Tulfo, sorry. Bossing! Si Erwin Tulfo. Humingi ng executive session para sa kaso niyang libel tsaka sa citizenship niya. Pinagbigyan, di ba? Pinagbigyan. Oh, pinagbigyan. Sige. Bakit dito si Guoping? Anong dahilan? Ang mga senador na naubos ang pasensya Naubos lang ang pasensya nila dahil kaya hindi siya pinagbigyan sa executive session. Kahit nanganganib yung buhay, tandaan nyo, yun, may panganib, kaya gusto na executive session. Yeah. Stop being evasive before this committee. Ngayong Martes, muling hiniling ng kampo ni Go na mag-executive session. Humiling uli na magkaroon ng executive session. She is more concerned on her safety, number one, and number two, on her right against self-incrimination. Exactly. She only wants a very, very simple... Exactly. Nahuli na yan, si Pastor Kibuloy, nahuli na si ano pangalan to? Si Pastor Kibuloy tsaka si Alice Guo. Nahuli na. Ngayon, ano next step? Di ba dapat dalhin nyo na sa husgado at doon nyo na pairalin? Putang ina, ano pang kailangan nyo gawin sa Senado in aid of legislation? Wala. Gusto nyo lang magpa-grandstanding para sikat kayo. Habang kayo nagpapa-grandstanding, mga ina nyo, habang kayo nagpapa-grandstanding, panis kayo sa mayor namin tsaka sa congressman namin sa North Caloocan. Namimigay na ng ayuda. 'Di ba? Kayo daldal kayo ng daldal, yung iba pukin ng ina, nagtatrabaho na, namimigay na ng tulong. Nangangampanya na para sa 2025. Kayo, putang ina, grandstanding, paubayan nyo na sa korte yan para hindi na madiskaril yan. Diba? Bigyan ba natin isang topic? Yung kay, Pastor Apollo Kibuloy. Sige, hanapin natin na. Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo. 24 oras. 24 oras. Ang ina, sige. Kahapon ba yung 12? Oh, tama. Ito, sige. Live mula sa GMA Network Center. Banta pa ng pagpatay ng menor. Ang ilang biktima nga pinatay na umano ayon sa pulisya. Hang nila sa Davao. 5 menor de edad mula sa gang Angels of Death. Banta pa ng paulit-ulit na pang-aabuso at banta pa ng pagpatay mula sa kamay ng binansagang Angels of Death. Ang Described mula Jandy. Mel Emil Vicky, mabigat ang mga akusasyon ng hepe ng Davao City Police laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano yan? Base yan sa mga nakausap niyang mga umano'y biktima ng pastor. Pastor Kibuloy is a pedo. He's a pedophile. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ganyan tinawag ng hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Maratan, si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos... Actually, nahuli na eh. Sampahan nyo na, di ba?
Okay, ex-KOJC member umano isinumbong sa Davao Police ang pang-aabuso ng pastor. Okay, Siya tuloy. makausap ang 5 babaeng dating miyembro umano ng KOJC na nagsabing Pakinggan na paulit-ulit natin yung umanong kwento. inabuso ni Kibuloy ng ilang taon. At the age of 30, Eto, bigyan ko ngayon, sa dinami-dami ng babae, at sa sinabi araw-araw, paulit-ulit, siguro yan, maya, putang ina, saan kumukuha ng lakas ng titi si Kibuloy? Saan kumukuha ng lakas ng titi si Kibuloy? Dahil ba siya son of God, siya ang lakas ng titi niya? Lagi ba nakatayo yung titi ni Kibuloy para pukin ng ina paulit-ulit? At araw-araw, iba-iba. Putang ina. At ilang taon yung ginawa at ilang taon na si Kibuloy? Nagro-robust ba siya? Tanong lang yun, tanong lang yun. Hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy kasi kaya nga sabi ko, tanggalin niyo na yung process, yung Senate inquiry na yan in aid of legislation kuno. Putang ina, tumulong na kayo sa mga tao, maglabasan na kayo sa mga lungga nyo. Naunahan na kayo ni Kong Along, ay, ni Kong Oka, malapitan. 'Di ba? Yun ang malupiton. Namimigay na ng ayuda. Kayo nandyan, putang ina, puro kayo grandstanding, puro kayo daldal. In aid of legislation kuno. Putang ina, yung mga ganyang high profile na yan, dalhin nyo na sa korte yan para hindi na makawala yung dumaan na sa tamang proseso at hindi na mabasura pa yan. Kasi putang ina, pagka dyan may nagmarekant-rekant, may nagkamali-mali, putang ina yung affidavit na yan, mababasura na naman. Asa na yung nangyari sa ibang hearing nyo, lahat dismiss. Buwa ka ng ina yan. Nakakainis kayo. So yun lamang po mga kalapid. Alice Go. Hindi binigyan ng ang tawag dito ng ang tawag doon? Executive session. Tapos dahil lang naiinis sila, 'di ba? Pagkatapos si Pastor Kibuloy araw-araw may tinototnak. Ang tigas ng titi ni Kibuloy, putang ina, the best. 'Di ba? Ilagay nyo sa proper forum, ilagay nyo sa korte at doon maniniwala pa tayo na ang hustisya ay gugulong. So, yun lamang. Maraming salamat mga kalapida. And stop motherfucking recording mga gabi, ba?